pag-usapan natin yung nagkakagulong mga leaders. Again po, sa structure na sinasabi ko, sa structure ng pyramid nating mga Duterte supporters, yung mga nasa tuktok niyan, dapat naka-drawing, pero ginagawa ko natin, nag-drawing ako eh. Yung mga nasa tuktok, kapag nagpatong-patong na tayo sa cheering squad ba? May mga pyramid, ang nasa tuktok niyan, leaders. Okay? Politiko, artista, journalist, kung sino-sino. Lahat ng malalapit kay PRRD. Nasa gitna lang ang mga vloggers. Okay? And siguro yung iba pang journalist nandyan niya. And then nasa ibaba ang taong bayan. Okay? Pag-usapan natin yung nasa tuktok. Ito ang nalaman ko. 3 sa kanila nag-aaway-away. Actually, 4 na raw. Ibig sabihin, kakonti lang sila, kaya nga sa pyramid, diba? Konti yung nasa tuktok. Siguro 6 lang. Isa sa taas, may 2 tinutungtungan, at yung 2 may tinutungtungang 3. Kuha nyo yung analogy natin. Oh. And then kami yung mga vloggers, marami-rami. And then kayo na pinakababa, milyon. Milyon kayo. Yung nasa tuktok, 3 sa kanila nagkakagulo. Pasensya na, hindi ko i-reveal ang pangalan. Punta muna tayo dito sa isang post again. Okay? Saan yan? Basahin ko. Sa sobrang galing ni Ado Paglinawan, Jing Paras at Ka Eric, bakit kaya hindi man lang sila kabilang sa mga sunasangguni ni PRRD mula nung umpisa ng maisog? May sagot ako dyan. Alam ng buong sambayanan maging ng KOJC, ang tunay nating kalaban ay ang bangag. Tama, makes sense. Ay ang bangag na administrasyon. Oh. Pero bakit kaya kahit talikuran ay binabanata ng mga ito si Attorney Vic at Sir Evasco? I think ito secretary to, no? Cabsec ba to? Cabinet Secretary Jun Evasco. Hindi ko siya kilala. Familiar. Pero sa bayan nga, para sa bayan nga kaya ang mga ito o bayad na? Bakit kaya? Tanong na dapat limiin ng taong bayan kung ano ang motibo at tunay nilang pinakikipaglaban. Nasaksihan ko din ang pambabastos ng grupo ni Ado Paglinawan sa Liwasan. Totoo po ito, may kaunting commotion noon nung yung isa pang rally bago itong 21 sa Liwasan. Yung huling rally bago yung inulan-ulan kaming rally na nag-host ako. May mga kaguluhan doon sa gilid na pigil lang. Actually, ang isang pumigil, it's a Friday group. Oh, kung hindi po magitna ang kasamahan namin, baka nagrambulan sila, may maghahatawan na yata. May tanim vlogger doon. May ensaymada vlogger doon. Also mga ate at kuya, kaya nga nagkakagulo lalo itong nasa gitna eh. Yun ang totoong kaaway. Yung ensaymada vlogger na nandun, may 2 siyang anak na nagba-vlog na ang kanilang, at least yung ensaymada vlogger, supporter ni Kuting. Pero yung anak niya, pinagba-vlog niya at kunwari, supporter ng mga Duterte. Sa grupo namin ngayon na sumasama ng mga vloggers sa Liwasan and even sa EDSA Friday group, well, most especially sa Liwasan, nandun ang dami ng vloggers eh. Mga vloggers, kung manunod kayo dito, sooner sa EDSA kayo dadagsa. Dahil ang tanong ko nga eh, kailan ulit ang Liwasan? Ano yun? Yun na ba ang big event? Akala namin itong 21 eh. Kung todo panawagan na si Miss Marley, punta na kayo, yan na yan. This is it. Oh. Ang ending, dahil lang umulan daw, konti. Sumugod nga si Miss Cathy Binag eh. Salamat kay Miss Cathy Binag. Okay. Anyway, nasaksihan ko din ang pambabastos ng grupo ni Ado Paglinawan sa Liwasan kung saan barubal itong mga umiksena at ng agaw ng mikropono. Totoo po ito na tila hindi nararapat para sa mga ituturing natin may matinong kaisipan, tumatandang paurong, ito'y binabanatan si Ado Paglinawan. Kasi ang paliwanag po ni Ado Paglinawan, ganito. Kaya umayaw ang KOJC, may basbas yan ni PRRD. Kaya hindi dumating sa Liwasan yung KOJC, yung mga nagsasayaw, yung ang bugas na tagmay, tinaas-asa na, yung mga nakaputing t-shirt, tapos nagaganon-ganon. Kaya hindi dumating doon, may conflict with Maisog. Siguro totoo yung conflict. Malay natin. Pero again, ang point ng KOJC, mag-focus na sila sa mga problema nila internally. May mga kaso silang kinakarap. Binulabog sila, di ba? Something. Ang sabi ni Ado Paglinawan dyan ay si PRRD daw, may basbas daw ni PRRD na alalahanin nyo na administrator ngayon ng KOJC si Tatay Digong. So may basbas ni Tatay Digong ang hindi ipagsali ng KOJC dito sa nakaraang liwasang rally na nandun si Miss Cathy Binag.
So, ang dami nagalit kay Ado Paglinawan, ganyan panira, kaya nagkakagulo, kasi ganito, ganyan, problema nila yun. Ngayon, sa tingin ko, sina Ado Paglinawan, nasa gitna kasama namin sa pyramid. Alright? Pero, ang pag-usapan natin yung sa tingin ko ay 4 na nagkakagulong leaders. Again po, pasensya na, hindi ko papangalanan, pero bibigyan ko kayo ng clues. Comment lang kayo, at least kung hindi ko mabasa, baka malay nyo, nandiyan sa comment section yung sagot. Eto yan. Thank you po sa nagpakulay from Japan. Sino po yan? Konnichiwa! Bakit nagkakaganito tuwang-tuwa? Totoo po. Sa kaguluhang ito, may nagsasaya. Kaya, hindi, nga lang, unfortunately, hindi makikinig ang mga yan sa akin dahil ako ay pipitsuging vlogger lang. Di ba? Ang opinion ko ay hindi nagmamatter. Pipitsuging vlogger lang ako. Hindi lang ako pakikinggan. 4 na mga leaders na nagkakagulo. 1. Allegedly. And hopefully not true. Okay? Nangongolekta ng tawag dyan, ng contributions pero hindi binibigay ng buo. Yun. Kasi sa labang ito mga ate at kuya, katulad nyo na nagpapakulay dito, nagsisend directly sa akin kasi nga na-appreciate nyo yung ginagawa namin. May mga willing sumuporta. Ako maliit na vlogger lang ako, di ba? Yung inyong pinapadala, sapat para pangkain namin eh. Sapat para pang pamasahe ko paluwas. Nakaka-survive ako kahit maliit akong channel. Oh, yung iba hundreds of thousands na. May mga donors. May mga nagdo-donate. Ngayon, yung taong yon, hindi ko alam kung siya ang nagre-receive ng donations, pero parang siya mismo ang naghahanap ng donors, ng mga magdo-donate. Pero, hindi nare-remit o hindi nabibigay sa grupo. Sa mga nasa tuktok. Yun yung allegations. Okay, another one. Yung isa, user. Okay? Well, may kakilala ako na kilala talaga to. And siya mismo makakapagsabi, manggagamit ito. Nga lang, kadikit talaga ng hinahangaan nating Pangulo. As in kadikit. Pero manggagamit to. Huwag na tayo magtaka. Manggagamit rin naman yung ate nung adik, di ba? Yung mga senador, manggagamit din naman kay PRRD. Pero so far, sa mga Duterte supporters, huwag na tayong umasa sa mga senador. Tatakbo sila next year eh. Kaya walang nagsasalita. Ngayon, itong mga nagsasalita ngayon, nakadikit ni PRRD, feeling ko may mga gustong maging senador. Labas na ako doon eh. Kung gusto nyo, di sige, tumakbo kayo. Pero, meron daw dyan, user. Siguro gustong maging senador. Another one. Itong isa naman, tatlo na, no? Pangatlo. Itong isa naman, hindi nakikinig. Hindi sumusunod sa grand plan. Allegedly, ang grand plan ay huwag ko nang ituloy. Kasi yung ginagawa sa liwasan, okay? Merong grand plan. Kaya lang pasaway yung isa, hindi sumusunod. Okay? And the other one is, at ito recent ko lang nalaman, and I hope mali ako, kasi mga reliable sources to eh, na ang diskarte niya ay panglampa. Lampang diskarte. And ang nakakalungkot dito, kasi nga may mga donors, may mga nagdo-donate, mga pa-OFW man, maybe mga oligarchs, maybe mga business people, business organizations na ayaw na sa kuting administration na to. Ay, di ba maraming ganun? Parang sinasadya na bagalan ang laban. Kasi parang keep it coming, ganon. Gets nyo?
Keep it coming. Go, sige lang. Lumalaban kami, yes, lumalaban kami. Keep it coming. At sa pagdi-delay na yan, marami talaga na it's keep on coming. Gets nyo? Kaya nagkakawatak-watak yung nasa gitna. At kayong nasa baba, nagtataka kayo. Unless there's somebody who will lead us, and do not expect the Duterte family to lead us, labas sila dito. Ayaw nila, mga tatuya. Ayaw ni VP Sara na maging beneficiary ng mga ginagawa nating pagkilos para pababain yung adik na yan. Thank you, Ate Amalia. Ayaw ni PRRD na pamunuan tayo. Labas sila sa picture. Dahil politiko eh. Parang, okay, may vested interest ka, kaya pamumunuan mo itong, di ba, itong structure ng pyramid. Kasi ikaw magbe-benefit dito pag napatalsik yung kuting eh. Lalo na anak mo, kasi nga, magiging presidente. Kaya wag nating obligahin si VP Sarang dumating sa liwasan, nor sa EDSA. Bakit? Firstly, baka bangbangin yan. Secondly, ang strategy natin dapat, kung meron man tayong pagkilos, yung mga sinasabi nila mga Sun Tzu, Art of War, whatever, maybe this is a strategy. Kung meron man tayong gagawing pagkilos para pabagsakin at sipain yung pusang yan, yung kuting, na sa sobra ninyong bagal, hoy, kayo mga leaders, and even itong mga nasa gitna, sa sobra ninyong mga pautot-utot na, kailangan planuhin ng bonggang-bongga. Sa sobra ninyong pagpaplano, yung kuting naging pusa na. Lumaki na yung kuting, nagkaroon na ng backbone, tumigas na ang backbone, lumakas. Ha? Naka-recover sila sa skandalo ng pulveron. Naka-recover sila sa skandalo na dala ni Miss Cathy Binag. At baka yung kuting na naging pusa na maging tigre pa. Di ba tigre yan? Tiger of the North. Lumaki na hanggang sa hindi na natin kaya. Kasi, lagi kayong si timing is everything. Lagi kayong there's puro cliche kayo. Let's practice the art of war. Let's learn from the Sun Tzu's art of war. King ina ninyong lahat. Hindi ako nagmumura. You think hindi binabasa ng kabilang kampo yung libro ni Sun Tzu? Sun Tzu, whoever is the writer of Art of War? Or the author? You think hindi nila binabasa yan? Sige, kumuha kayo ng diskarte doon sa Art of War book. You think tayo lang ang marunong magbasa? Nagbabasa rin ng mga yan. Alam din nila ang gagawin sa galaw natin. Naging tigre na ang pusa. Yung kuting naging pusa na hanggang sa maging tigre, nalapa na tayo, sablay. Ang tanong ko, kailan ulit ang liwasang Bonifacio? Kasi kami EDSA Friday group, not to brag. Every Friday nandyan. Kaya akong mag-isa, magba-vlog ako dyan. Kaya dalawa kami ng vlogger na laging nandun, pupunta kami. Unless gurgurin ako. Yung channel ko nga nagugurgur na, hindi na makapag-live ng maayos doon. Mabuti ngayon, okay. Yan naman ang kinagandahan ng EDSA Friday Group. I'm not promoting EDSA Friday Group. Pero ang nandyan, ang EDSA Friday Group, walang leaders. So far nga, ang nag-lead sa amin ngayon si Sir Jonathan Morales eh. Pero ayaw niyang pamunuan. Wala tayong leader. Pantay-pantay tayo. It's not Maui, it's not Pebbles, it's not me, or it's not I. Pantay tayo. Miyembro tayo dito lahat. Wala tayong titingalain kahit hindi dumating si Miss Pebbles. Hayaan nating mag-hibernate, hayaan nating mag-cool down. Tuloy tayo. Pantay-pantay tayo dito. At na-appreciate namin ang sobra-sobra ang dumadating dun. Lalo na yung dumadating sa liwasang Bonifacio na may mga bitbit ng damit, may mga daladala ng bags, may baong tubig at pagkain dahil ang akala nila susugod na. Akala nila yun na yung the big one. Pero nag-uwian na lang basta, nagpulasan na lang basta-basta, naiwanan sila dun, tanong ng tanong sa amin, Miss Maui, anong gagawin? Saan tayo Akala ko ba umuulan, may bagyo, dumating, ordinaryong tao.
nakanganga nung nagpulasan ng uwi, nung nagkalas ng stage. Sa EDSA mga det kuya, dyan kami. Every Friday. Unless nagurgur ako. Okay? Yung hinanaing ko na ano ba yan, hindi naman pumupunta, pinalampas ko na. Sabi ko nga itulog ko lang okay na. Ano ba yan, pag hindi pa ito pumunta, hindi ako pupunta rin. Hindi ko naman ito grupo, ba't pinapabayaan? Paano kami mga kagrupo lang or miyembro, paano kami mga miyembro lang pupunta dyan, yung leader namin hindi pumupunta. I have let go, I already have let, ano ba yan? I have let it gone, whatever. Nilet go ko na. Kasi nai-inspire ako sa mga dumadating dong ordinaryong tao. I am doing this not because the leaders told me so. I am doing this sa mga nasa ibaba na nag-i-effort dumating doon. Hindi ko goal ditong sumikat. Ako na nagsasabi sa inyo mga kuya, ayokong sumikat, ayokong maging focal person, ayokong maging prime target. That's why na-appreciate ko ang EDSA Friday group no matter how small we are, no matter how minute the group is. Kasi ang mga miyembro niyan, yung dumadating na yan ng mga ordinaryong tao na nagtsatsaga, masakit ang katawan, hindi nakaupo doon, nananakit ang katawan, kasukasuan, joints, pumupunta. Ganon. Yung mga nasa taas, anong nangyari sa'yo? Nagpapataasan kayo ng ihi. Ano, may kanya-kanya kayong interest, tatakbo kayo ba kayo sa politika, ayusin ninyo. Dahil yung nasa gitna, nagkakarambola na ngayon. At ang kawawa, yung nasa ibaba, nananakit ang katawan, tinutungtungan nating mga nasa taas. O habang nagsusuntukan tayo, nayayak-yak sila sa baba, ang ordinaryong tao. Ayusin nyo kung may problema kayo, mag-usap kayo. Huwag kayong magpataasan ng ihi. Huwag kayong mangga. Ang gusto nating paltan, mga mangga, tapos kayo ganun din. Pasintabi po, pasensya na. Agree ba kayo mga tat kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.